Ngayon, mag-aralan po sa aklat ng Matthew, no? Matthew chapter 24, verse 13. Isang talata lang po para hindi po tayo masyadong matagal, no? Sa atin pong pag-aralan. Okay? Matthew chapter 24, verse 13 po. Babasahin po ni Sister Maymay po. Matthew 24:13. Datapwat ang magtitiis, hanggat sa wakas ay siyang magliligtas. Amen. So, dito po ay nais po nating ipaliwanag po ito sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos kasi maraming mga Kristiyano na mali yung kanilang pagka-interpret po nito, no? At gusto ko lamang po na ipabatid po sa inyo na ang nagsasalita po dito, walang iba kundi ating Paiso Kristo during the time. Kasama po yung mga apostol, no? May mga tinanong po sila sa ating Panginoon kasi pinakita ng Panginoon na lahat ng mga nakatayo sa mundo, wala ni isa mang matitira, no? Ibig sabihin mawawasak, no? Sabi po ng ating Panginoon, kaya sabi po dito ng mga apostol, kailan ba mangyari ang mga bagay na ito? So, yun po ang tanong nila. Kaya po, ay ang ating paksa, ang pagtitiis hanggang wakas. No? Pag sinabi pong ang pagtitiis hanggang wakas, ibig sabihin po, hanggang sa wakas ng buhay po natin dito sa mundo. Dapat magtiis tayo na maglingkod sa Lord. Tama po? Napaka-importante po na ang ating pagtitiis, yung ating pananatili po, of course, no, sa ating Panginoon. Kung ating babaybayin ang Matthew chapter 24, verse 1 up to verse 13, atin po makita po doon, pinakita po ni Lord na sa mga huling araw ay mangyayari po yung tinatawag na famine, no, yung tagutom, no? Kasi ang tagutom hindi lang po ito ngayon, kundi noon pa nangyari na po 'yan during the time, no? Sa mga Israelites nangyari na po 'yan. Tagutom. Kaya ang dahilan kung bakit po ay inalipin ng mga Ehipsyo ang mga Israelita during the time kasi dahil po sa gutom, no? During the time kasi si Joseph yung ginamit ni Lord, no, para matugunan ang kanilang mga pangailangan. Pero nung namatay si Joseph, wala na, napabayaan na po. No? Kaya dito, makita din natin na hindi lamang po famine, kundi ay tinatawag po na giyera, no? Bansa laban sa bansa. So, ang pagyera, bansa laban sa bansa, noon pa po yan. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yan. No? At sa panahon natin ngayon, lalo na, no? May mga giyera. No? At yan po ay biblical lahat. Kasi po, mangyari po talaga yan. No? Mangyari po yan. At hindi lamang po yun, nagkakagutom, no? Nagkagera. At sabi pa ni Lord, ang mga nagsusulputan o darating mga bulaang propeta, mga false prophets, no? Nasasabi po diyan sa verse 1 up to verse 13 kung babasahin po natin. And then hindi lamang po 'yon, kundi sabi pa ni Lord, ay darating din ang panahon na ang pag-ibig ng marami sa akin ay lalamig. No, lalamig ang pag-ibig na sa Lord. Ibig sabihin lalamig ang paglilingkod, no? Nanghihina. Oo, nanglulupaypay, ang iba tatalikod na sa Lord, tatalikod na sa paglilingkod. Opo. Ang iba kasi may mga nangyayari, ang iba naman ay matinding hirap, ang iba naman ay yumaman, kaya tumalikod na. Ano? Ang iba naman ayaw turuan, no? Ayaw gustong turuan ng salita ng Diyos, ayaw palalahanan, so kunting kibot lang, nagagalit na sa pastor, kaya ganun po ang mga nangyayari. Okay? Pero tandaan po natin, ang utos po talaga ni Lord sa atin, sabi niya dito sa verse 13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. No? Datapwat ang magtitiis, ang matili hanggang wakas, o sa wakas ay siyang ligtas. Ngayon ang tanong, ano po bang kaligtasan po ito? Kaligtasan ba itong eternal? Kaligtasan ba ito ng isang tao doon sa impyerno?
o kaligtasan niya dito sa lupa? Kaligtasan niya dito sa lupa. Sa lupa, no? Kasi po, ang kaligtasan sa impyerno, ginawa na po yan ng Diyos. Tama po? Opo. Kaya kailangan pa rin tayo maligtas dito sa mundo. Bakit? Kasi tayo buhay pa dito. Okay? Kailangan po natin dito. Hindi ho ibig sabihin na ligtas ka na eternally. Hindi, ayaw mo nang magkaroon ng kaligtasan temporarily dito sa lupa. Hindi ho, kasama po yan. Kasi habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kailangan po natin ng Diyos. Tama po? Kailangan po natin si Lord, kailangan natin aral po ng Panginoon, kailangan natin yung pagtuturo, no, ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya, sabi po dito sa ating pag-aaral, no, yung kahulugan ng magtitiis o manatili hanggang wakas, ang mananatili ay nangahulugang pagtitiis, pananatili sa Diyos, sa pananampalataya at katapatan sa gitna ng pagsubok. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi patuloy na pagtitiwala sa Diyos. So, yun pala yung ibig sabihin, yung pagtitiis, pananatili ng ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa Lord. Kasi ang isang anak ng Diyos, malalaman mo na siya ay may pananampalataya at naniniwala sa Diyos sapagkat nakikita mo yung kanyang ginagawa. Tama? Nananatili po siya sa Lord, patuloy po siya sa Panginoon, at nandun yung eagerness po niya na matuto ng mga aral po ng ating Panginoon. Tandaan po natin lahat tayo kailangang matuto. No? Hindi lamang po ako ang matuto, dapat tayong lahat. Hindi lamang kayo matuto, kasama po yung pastor doon. Okay? So, dito po sa ang kasagutan ng atin pong pananatili, sabi ni Lord, hanggang wakas, dapat yung buhay po natin, lagi pong panatili po sa puno. Sino po ang puno natin? Ang Diyos. Hindi si pastor ang puno. Tama? Hindi ho ang mga supporters nila ang puno. Kundi ang pinakapuno po, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya nang sabi dito, no, actually, natalakay na natin ito, pero masarap po kasi balik-balikan ang salita po ng Diyos. No? Namnamin natin, alamin natin ang panibagong revelation, no, ng ating Panginoon sa buhay po natin. Sabi po dito, John chapter 15 verse 5, no? Babasahin po ni Sister Marilyn po sa wikang Tagalog po. John chapter 15 verse 5. Sister Agnes mamaya in verse 7. 5 po. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Amen. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Kung inyo pong napapansin mga kapatid, meron pong binabanggit po si Lord, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya hindi talaga po pwede na ang anak po ng Diyos ay muwalay sa Diyos. Kasi pagka humiwalay ka sa Diyos, wala ka talagang magagawa. Kahit man anong pursige mo sa buhay, yes, wala kang blessing, wala kang tinatawag po na pag-asa sa buhay kasi hindi ka naglilingkod sa Lord eh. Wala kang peace of mind, lahat po yan, ibibigay po ni Lord yan, no? Kaya po, sabi nga ni Lord, tamang sabi ni Lord, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya dapat tayo laging nanatili sa Lord. Okay? Kaya ang pananatili ho natin, tanda ng ating pananatili, ito po yun, yung ating paglilingkod. Ang ating pag-aralan, ang ating pagbigay ng kapurihan sa Diyos, yung ating pagsamba, ang ating pagbabasa, yung ating pakikinig, no, ng mga salita ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po, binasa kanya si Agnes, kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So may pangako po si Lord. Pero merong dalawang kondisyon. Anong kondisyon ni Lord? Manatili sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Madalas ko po sinasabi,
na si Lord sa kanyang salita hindi pwede paghiwalayin. Tama? Kasi salita niya to eh. Kanya ito eh. Hindi naman ito salita ng tao, kundi kanya na ibinigay po sa atin. Na tinuro po sa atin. Kaya malinaw po na once na magawa natin ang kondisyon ng ating Panginoon na manatili sa Kanya, sa Kanyang masalita, ay hingin natin ang ating mga kailangan. At ang sabi ni Lord, at gagawin sa inyo. Yung pangako ng Diyos, ibibigay po ni Lord. Okay? Pero ang pagbibigay ni Lord, huwag mo naman apurahin si Lord. No? Lord, ang tagal naman. Di ba? Lord, ngayon din, dapat mo ibigay? Hindi ayon pa rin yan sa kanyang katakdaan. Tama? Ayon pa rin yan sa kanyang nais at kalooban. Kasi may mga bagay minsan na hinihingi natin, pero ayaw ibigay ni Lord. No? Ibig sabihin, merong dakilang layunin ng Diyos. Kasi minsan, may mga mananampalataya na apurado, gustong makamtan agad ang hinihingi sa Lord. Ang dahilan kung bakit minsan hindi binibigyan ni Lord, kasi ayaw ni Lord mapahamak siya sa mga bagay na yan. Tama ba? Okay? So, dapat makita natin na lagi po ang kalooban ng Diyos ang siya masunod sa atin. Okay? Huwag tayong para bagang nandoon na yung ating tinatawag po na pagdidikta sa Panginoon. No? Nag-apura tayo, Lord, ngayon din, ibigay niyo po sa amin. Hindi po ganon. Dapat ang napakagandang attitude ng isang Kristiyano, Lord, ayon po sa iyong kalooban. Tama? Kasi pagkakalooban niya ni Lord, walang hadlang po yan eh. Kahit man harangan pa ng sibat dyan, kahit harangan man ng anong klaseng bagay, hindi pa rin maharangan yan dahil yun ay kalooban ng Diyos. No, mangyayari, magaganap yung mga bagay na yan. Kaya po, yung mga mahal natin sa buhay, yung mga dati nating kasamahan na dumadalo, tayo naman hindi tayo nababahala doon kasi alam po natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. No? Kaya niyang gawin na sila ay magbalik loob. Kaya niyang gawin na sila ay kilusin. No? Kaya niyang gawin sa kanyang katakdaan na sila po ay magkaroon ng puso na maglingkod sa Panginoon. So si Lord pa rin po, no? Ang siyang gagawa po niyan. Okay? Ang papel natin is to pray. Di ba? To pray for them. Panalangin natin sila sa Lord. Na nawa, sila po ay gumising muli, no? Sa kanilang buhay para magbalik loob po sa ating Panginoon, no? Kailangan gumising po no? So, may mga paraan po diyan si Lord. Siya pong nakakaalam po diyan. Ang malaga, makita ho natin na dapat po tayo ay natili sa Diyos, sa Kanyang mga salita, at ang anumang mga bagay na hingin natin sa Lord, pangako ni Lord, ay Kanya pong ibibigay sa atin. Panghawakan natin ang pangako ni Lord. Tama? Magtiwala po tayo sa Lord. Okay? So sa kalagayan natin, lahat tayo, mayroong mga karanasan, mga problema, so rin pagsubok sa buhay, mga trials, ay pagkatiwala natin po yan sa Lord. Okay? Para hindi ka mabahala sa buhay mo. Kasi pagka hindi niya pagkatiwala sa Lord, lagi mo yan naisip. Lagi mo yan, nakaroon po yan ng hadlang, no? Sa paglilingkod mo sa Panginoon. Minsan, yan pa po ang dahilan ng paglamig mo sa Lord. Kasi, yes, na matinding problema, suliranin. Pero, pagka ibigay mo yan kay Lord, si Lord nang bahala doon. Tama? At yun po ang tunay na nagtiwala sa Panginoon. Kasi hindi ka nagtitiwala kung worry ka. Kung meron ka pang puso na pagdududa doon sa pangako po ng Panginoon. Okay? So, ibigay natin lahat at magtiwala tayo sa Lord. Ang lahat pong iyan ay bigyan po yan ng kasagutan po ng ating Panginoon. Ano man pangarap sa buhay natin, na Lord, gusto ko magkaganito, ipag-pray natin lagi sa Lord. Patuloy lang tayo sa Lord. Until sa katakdaan ng ating Panginoon, in His time, in His will, magkakaroon po. Ibibigay po yan ni Lord. No? Huwag lang po tayo magmadali. Lahat-lahat po may takdang panahon po si Lord. Okay? So that is number 1, mga kapatid. Kahulugan ng manatili hanggang wakas. Number 2,
Nakita natin ang teksto po dito sa Matthew chapter 24, verse 1 up to verse 13. Ito po ay bahagi o babala tungkol sa mga pag-uusig, persecution. Darating po sa buhay natin na magkaroon po tayo ng pag-uusig. Usigin tayo ng mga tao. Di ba? Usigin tayo ng ating mga sa buhay, kamag-anak. Darating po yan. No? Pero anong sabi po ng Panginoon? Sa Matthew chapter 5 verse 10, basahin po natin. Okay? Up to verse 11, babasahin po ni Sister Maymay. Yung Matthew chapter 5 verse 10 up to verse 11. Ano pong gagawin natin? Sige po. Magpapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo pagkat kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Amen. So mapalad pala. Sino? Yung inuusig. Inuusig. Tayo pala mapalad. No? Sa harapan ng Diyos, mapalad po tayo. No? Maraming tao ngayon umuusig sa atin, taglilingkod tayo. Maraming mga kung ano ang mga pinagsasabi na hindi maganda, tandaan po natin, dapat ihanda natin sarili natin kasi darating po talaga yon. Okay? Darating tayo minsan mapahiya, darating tayo minsan na rinig ng hindi magandang salita, mga panlalait, ihanda natin sarili natin. Tandaan po natin, mapalad tayo sa harapan ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat nasa atin na ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, na kay Lord na po tayo. Okay? Na kay Lord na po tayo. Ganun po talaga eh. Pagka kay Lord ka, maraming mga pag-uusig. No? Minsan, inaalimura pa po tayo. Hindi po ba? So, wala po yan. No? Dapat, tigasan na natin ang puso natin, alaalang sa Lord. Di po ba? So, ganun po talaga eh, paglingkod ka ng Diyos eh. Ganun po talaga pagka-anak ka ng Diyos. Pagka hindi ka tunay na anak ng Diyos, maaaring magkaroon ka ng tinatawag po na para bagang pinababayaan mo, kinukonsente mo, ika nga, yung mga bagay na yon na mga ginagawang masama dito sa mundo. Tinutolerate mo. Hindi ho. Ang tunay na Kristiyano, talaga hong pinag-uusig po yan sapagkat hindi niya tinutolerate ang mga maling ginagawa dito po sa mundo. Okay? So, mapalad tayo, sabi ni Lord. Sino po bang mahalaga? Si Lord o sila? Siyempre si Lord. Tama po? Hindi naman, kung ayaw nila, kung sila ay nag-uusig sa atin, kung anong gagawin na para sa atin, bahala sila, di ba? Tamang sabi ni sister, bahala sila. Basta tayo sa Lord. Tama? At alam po natin na tayo po ay naglilingkod sa Lord. Okay? Alam po natin na tayo po ay tunay na nakikilala sa ating Panginoon. Okay? Mahalaga po yan eh. Kaya po ay mapalad, sabi po ng ating Panginoon. Kahit bagamat po na tayo ay malapit po sa lugar ng mapalad, di ba? Sabi ni Lord, ay mapalad tayo. No? Mapalad tayo. Sapagkat tayo pinag-usig at inalimura ng mga tao. Alang-alang sa katuwiran po ng ating Panginoon. Kaya, dito po ay sa Matthew chapter 24 ay malinaw po dito na kung saan ay nakikita ho natin sila din po ay pinag-uusig, no? During the time. Basahin po natin dito, no? Dito po ang sabi dito. Okay? Sa verse 9. Okay? Opo. 24, Matthew 24 verse 9 up to verse 10. Babasahin po ni Sister Marilyn po. 9 up to verse 10. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga tiso at mga nuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. Amen. No? Mangyari po yan kasi nangyari na po ito noon eh. No? Ganon din po sa ating panahon na ito. So, nangyari na po ba ito dito? Nangyari na po. Di ba? No? Sabi po dito ni Lord, ay kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. During the time,
yung mga apostol ng Panginoon, ang mga propeta, pinagpapatay. Yes, alang-alang sa Diyos. No? Si Isaias, anong klaseng kamatayan? Nilagari. Nilagari po siya. Si John, Sa kuweba. si Elias po yan. Oo. Si John, anong klaseng kamatayan? Butan. Pinugutan ng ulo. Alang-alang sa Diyos. Handa ba tayo doon? Yes. Handa tayo alang-alang sa Lord. Di mo ba? Oo. No? Kaya ang sabi ni Pablo ay sa Philippians chapter 1 verse 21, sabi doon, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Saganang akin, ang mabuhay si Kristo, ang kamatayan ay pakinabang. Pakinabang kasi temporary na tayo dito. Physical lang naman yun. Tama? Okay. Ready na ba kayo? Ako umuuna. Huwag naman. Oh. Huwag muna. Opo. Kasi ano po yan eh, kailangan prepare tayo lahat. Kailangan may na mindset na tayo na ang buhay natin dito sa mundo, temporary lang. At ang tunay natin na buhay doon sa Lord. Kasi ito, physical lang po talaga yan. No? Kaya mahalaga na makita ho natin na during the time, mga lingkod ng Diyos, talaga hong nagkaroon na po ng pag-usig at malinaw na sila pa po ay pinapatay, no, during the time, no, alang-alang po sa ating Panginoon. At kayo'y kapuutan ng lahat ng mga bansa o lahat ng tao, ibig sabihin, dahil sa aking pangalan. Kaya pagka i-share mong salita ng Diyos, marami hong napupuot. Maraming ganun. Maraming ganon. So napupuot sila, ibig sabihin. Okay. Tapos kung may problema, may sakit na. Tatawag sa Lord. Di ba? So, ganun po ang tao ngayon. Kaya po, ay gusto ni Lord na tayo po'y magpatuloy kasi po, wala pong ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos. Okay. Hindi naman ang tao. Ang tao kasi kayang kilusin ni Lord yan. No? Kahit man di mananampalataya, kayang kilusin ni Lord, gagamitin ni Lord para sa atin. Tama? Ano pa po? Hindi lamang po mga pag-usig, kundi maranasan din natin yung mga bulaang propeta. Okay? Verse 12. Pakibasa sa Agnes ang verse 12 ng Matthew chapter 24. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen. Sa sagana ang katapalasanan. Yung ibig sabihin, yung sagana ang kasalanan. Ang kasamaan sa sagana. No? Yun pong ibig sabihin ng katampalasanan. Yung kasamaan ng tao. No? Ang pag-ibig ng marami ay lalamig, of course, sa Lord. Paglilingkod, ibig sabihin. Kasi umiiral na yung mundo eh. Umiiral na yung mga gawang sanlibutan. O, di ba? Kaya ho, delikado po pagka naumpisahan na yan, ay tuloy-tuloy na po yan. Hinahinay pero tuloy-tuloy. Hanggang sa matangay ka na. Ako, ay, sarap ah. Di ba? Ito pala, Oh, ito pala. Ang ganda pala dito. Pero hindi niya alam, yun pala ang ano ng Diablo sa kanya. Yung bitag, binitag na pala siya ng Diablo. Nung nabitag na, huli na siya sa bitag, nandun na siya ngayon. So, ang resulta, nanalamig na sa Lord. Ang resulta, ayaw na maglingkod sa Lord. Ang resulta, pinababayaan na ang kanyang responsibilidad sa ating Panginoon. Hanggang sa mawala na sa paglilingkod sa Lord. Alam niyo po ba, ano ba ang tawag ni Lord doon? Kakilakilabot. Alam niyo po ba, nakakilakilabot, sabi ni Lord, na mahulog sa kanyang kamay. Ibig sabihin, mahulog sa paglilingkod. Mawala sa paglilingkod. Basahin po natin. Hebrew chapter 10, verse 31. No? Basahin po ni Sister Marilyn po ang Hebreo chapter 10, verse 31. Okay. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Amen.
So, kakilakilabot. Pag sinabi mo mahulog, hindi ho literal na mahulog ka sa kamay mismo ni Lord na literal. Hindi ho. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kamay doon, mahulog ka doon sa kalooban ng Diyos, sa nais po ng Panginoon, ng iyong paglilingkod. Kaya sabi ni Lord, kakilakilabot, no? Kakilakilabot. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kaya ho, ay tayo, ayaw natin na darating tayo sa punto roon, no? Na tayo ay mahulog, mawala, no? Sa paglilingkod sa Lord. Kaya nga po, mahalaga ang pagpapatuloy ng pagpapalakasan sa isa't isa para lumakas yung ating buhay espiritual. Kasi kung wala nang ganito, wala nang pag-aaral, wala nang pagdalo sa gawain ng Diyos, wala nang nagpaalaala sa atin, wala na tayong narinig na aral ng Panginoon, ang tendency noon ay ang mga salita ng Diyos na dati ay itinanim ng Panginoon sa puso natin, unti-unti po yan na di ba ang tanim pagka hindi nadidiligan, ano pong nangyari? Mamamatay, nanunuyo, mamamatay. Unti-unti po yan, no? Manunuyo yung iyong buhay espiritual hanggang sa mamamatay na po. Mawalan ka na ng gana sa ating Panginoon, no? Pero tandaan po natin, once na tayo po ay mawalan ng gana, di na tayo naglilingkod sa Lord, sigurado po yan, ang ating mga buhay ay magiging miserable. No? Wala hong patutunguhan maganda po yan. Totoo po yun. No? Kasi naranasan ko po yun dati. Yes. Dati ako na backslide. No? Dati ako nawala ng sandali sa Panginoon. Opo. Pero nakita ko ang matinding parusa, no, ng Panginoon. Kasi anak tayo ng Diyos eh. Ang gusto ni Lord para hindi ka mapunta sa mali, papaluin ka. No? Opo. Dalhin ka niya ulit. No, papaluin ka. Kaya ang palo, maranasan mo minsan yung hirap sa buhay. Maranasan mo, yes, mga trials, mga problema, matindi. Palo po yan ni Lord eh. Kasi ang gusto ni Lord, magbalik loob po tayo sa Kanya. No? So yun po ang sinasabi po ng ating Panginoon. Now, number 3, anong kaligtasan ang tinutukoy? Hindi ito tumutukoy sa eternal salvation dahil ito ay gawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Tandaan po natin, ang eternal salvation, ginawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. No? Hanggang sa wakas ng buhay natin, gawa pa rin yun ng Diyos. No? Sa pagdating ni Lord, siya pa rin may gawa noon, no? Hindi tayo. Okay? Ito ay tumutukoy, ito pala ang kaligtasan na ito ay tumutukoy sa temporal na buhay dito sa lupa. No? Natin. No? Pagliligtas saan? Mula saan? Sa gutom. No? Gusto nila ligtas na sa gutom, sa giyera, sa mga deceiver. Tama po? Ano pa? Meron pa nga palang hindi natin nabasa yung earthquakes. Lindol. Mga paglilindol. Yes. Noon pa yan nangyari. Hanggang ngayon. Hindi po ba naglilindol? No? Kapahamakan at mga false prophets. At mga yung para hindi tayo lalamig sa pag-ibig sa Diyos. Kaya po, ito pong klaseng kaligtasan, ito temporal, kailangan po natin itong makamtan, no? Sa ating paglilingkod sa Diyos. So, sino ho may gawa niyan? Of course, ang Diyos saka ikaw. Tama? Ikaw at saka yung Diyos. Opo. Ito na po ngayon, ginagawa na natin ito ngayon. Pero ang eternal salvation, ginawa na po yan ni Lord sa atin. Kaya nga po tayo gumagawa ngayon eh. Kasi kung hindi ka ligtas, hindi ka gagawa ng ganitong gawain. Tama? Kasi hindi ka ligtas eh. Wala ka doon sa kaligtasan at buhay na wala hanggan. So, kaya tayo gumagawa dahil iniligtas po tayo ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Si Sister Maymay po. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Basahin natin tungkol sa kaligtasan. Sister, thank you po nito ha. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong toro. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Okay. So malinaw. Anong kaligtasan ito? Kaligtasang temporal.
Bakit po? Kasi malinaw po, sabi ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. No? Ibig sabihin, yung doktrina ng ating kapatid na Pablo at saka doktrina po ni Timoteo ay dapat pag-ingatan. No? Manatili ka sa mga bagay na ito. At dapat manatili saan? Doon sa doktrina, sa aral ng Panginoon. Kasi pagka nanatili ka daw, ano ang maging resulta? Sapagkat sa paggawa nito, ay ang iyoring sarili ang ililigtas mo at pati na mga nagsisipakinig sa iyo. Iligtas tayo saan? Sa maling aral. Tama? Kasi nasa totoong aral ito, ang aral ng Diyos eh. Kaya iligtas tayo sa mga maling aral, mga maling pamumuhay, mga maling ginagawa ng tao. So, ililigtas po tayo nito ng mga katuruan, no? Ng aral po ng ating Panginoon. Ano pa? Acts chapter 2 verse 40. Sister Marilyn po, Acts chapter 2 verse 40. Chapter 2 verse 40 po. 40. 40. At sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Amen. So, kaligtasan pa rin, di ba? Magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Ito po ba kaligtasan sa langit o kaligtasan dito sa lupa? Sa lupa, temporal pa rin. No? Anong bilin po ni Pedro? Anong sabi niya? Ay magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Kasi during the time, marami na po mga likong lahi. No? Mga lahi ng tao na masasama. Kaya ang gusto ni Pedro, yung mga naglilingkod sa Lord, ay iligtas nila ka ng sarili. Ibig sabihin, ialis. Tanggalin nila doon sa mga ginagawa ng mga taong iyon. Okay? So, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Pero sa ito, ang turo na ito na tinuturo natin ngayon, sa Armenian, sa ibang Baptist, kaligtasang eternal to doon sa impyerno. Mali po. Mali po ito. Hindi naman to tinutukoy sa impyerno eh. Kaligtasan ng impyerno eh. Kundi kaligtasan dito po sa lupa. Tama? Na maligtas sila sa mga tinatawag po na likong tao. Magsiligtas kayo. Oo, sa likong tao, mga likong pamumuhay, mga likong ugali, di ba? Yun pong ibig sabihin. Likong gawain. Yes, likong gawain, likong pamumuhay, di ba? Marami ngayon kasing kahit Kristiyano, likong pamumuhay, no? Likong kanilang mga ginagawa, no? Sa harapan ng ating Panginoon. So kailangan natin iligtas. Alisin. Umalis ka doon sa mga bagay na yan. Kaya ang tunay na Kristiyano, meron talagang separation. Hindi po pwede na sumasang-ayon ka doon po sa mga ginagawa ng mundo. Okay? Kasi po, malinaw na baka mapahamak ka. No? Baka tayo malaglag sa kamay ng buhay na Diyos. Okay? So, number 4, ang katangian ng tunay na mananampalataya. Ito po yung mga katangian. Siya ay nagtitiis sa hirap, problema, pagsubok sa buhay. Kasama po yun, ang paglilingkod sa Lord, yung pagtitiis. Problema, pagsubok sa buhay. Natural po yan, kasi dito tayo pinapatatag ni Lord. Tama? Oo. Kaya nga sabi Lord, be strong. No? Be strong in the Lord. No? Sabi po doon sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. So, naano natin yon nakaraan, di ba? No? Memory verse po yon. Kaya tingnan niyo po, malaking bagay yung memory verse. Di ba? Kasi, pinapaalala po ni Lord sa atin yan. Pinapaalala po ng Holy Spirit sa atin. Kaya, hindi sumusuko sa buhay at paglilingkod sa Diyos. Ang tunay naman na nanampalataya, hindi po yan sumusuko sa buhay at sa paglilingkod sa Diyos. Kasi totoo ka eh. Tunay ay yung pagtiwala sa Lord. Totoo yung pananampalataya sa Lord. No? Totoo yung paglilingkod sa Lord. Naninindigan sa katotohanan at pangako ng Diyos.
Diba? Tayo, nanindigan po tayo lagi na sa katotohanan ng ating Panginoon. Kaya ho, napaka-importante. At alam niyo po ba, mga kapatid, ay ang ginagawa natin kay Lord, hindi po ito maging walang kabuluhan. Merong kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Sa ating ginagawa ito, tayo-tayo lang, akala natin, para bagang wala lang nangyari. Hindi o, napakalaking kabuluhan sa harapan po ng ating Panginoon. Maring walang kabuluhan sa ibang tao. Maring walang kabuluhan sa mga hindi naglilingkod sa Lord. Pero sa Diyos po, ay meron po tayong kabuluhan. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Okay. Basahin po ni Sister Agnes 1 Corinthians chapter 15 verse Kaya nga mga 58. kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. So malinaw po, no? Na ito po'y utos talaga ng ating Panginoon sa magitan po ni Pablo na kung saan naka-address po sa mga kapatid sa church. No? Nang sabi ni Pablo, kayo'y magsitatag. Okay? Huwag makilos. No? Kung sinabing huwag makilos, hindi ibig sabihin na huwag na tayong kumilos sa gawa ni Lord. Ibig sabihin, ano man problema sa pagsubok sa buhay, no? Nahatili ka pa rin. Ibig sabihin doon sa Panginoon. Okay? Yes. Oo. So, yun po ibig sabihin na huwag makilos. Ibig sabihin, hindi ka basta-bastang matitinag, mawala sa paglilingkod. No? Yan po ibig sabihin. Na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. No? Kaya pong ginagawa natin na ito ay lagi natin pinapasagana ang gawain ng Panginoon. Kasi ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, ang ginagawa natin na ito ay hindi ho walang kabuluhan sa Lord. Kundi ito po ay malaking kabuluhan sa ating Panginoon. Okay? Nag-invest tayo ng oras, panahon. Okay lang po yan. At least para kay Lord. Tama? Noon nga, nag-invest na tayo ng panahon, oras. Para lang sa mga makamundo, di ba? Oo. Oo, para mag-happy-happy. Di ba? Oo, lalo na kay Lord, mga kapatid. So, kay Lord, talaga hong meron pong kabuluhan ang ating mga ginagawa. Napakalaking kabuluhan yung ating ginagawa na ito. Kaya po, lagi pong sinasabi po ng ating Panginoon, sa pagitan po ni Pablo, be strong in the Lord. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Okay? Kasi po, mahirap po pagka nanghina po ang mananampalataya. No? Huwag tayong magpakahina at tayo po ay magpakalakas sa biyaya po ng ating Panginoon. Okay? 1 Peter chapter 5 verse 10. Babasahin po ni Sister Marilyn. Okay, 1 Peter chapter 5 verse 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. So malinaw po, no? But the God of all grace at ang Diyos ng buong biyaya. Ibig sabihin, ang lahat palang biyaya ay sa Diyos. Malinaw po eh. But the God of all grace eh. Lahat po yan na biyaya ay sa Diyos galing. Siya po ang may gawa. Kaya yung atin pong pagpapatuloy, mga kapatid, at ang atin pong pagbabatang sandaling panahon, sabi po ni Lord, no? Ano po sa English ang pagbabata? Suffering. Suffering, no? Ay siya rin ang magpapasakdal. Siya din po, si Lord din, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. So ito po, tayo po'y naging matibay, naging malakas because of the grace of God. Sapagkat
He is the God of all grace. Okay? So malinaw po yun mga kapatid, na dapat tayo magpakatibay, magpakalakas, magpakasakdal, no? Sa biyaya po ng ating Panginoon. O, paano tayo manatili hanggang wakas? Of course, magbasa araw-araw. No? Kasi papalakas po yan eh. Oh, magbasa araw-araw. Pastor, di ko naintindihan. Basta basa lang. Ipaunawa din po yan ni Lord. Di ba? Eh kami dati ganun din eh. Di ba? Ilang times mo na sister nabasa ang buong Biblia? From Genesis up to Revelation. Baka umabot na 100. 100 times na kasi hindi pa kayo mag-asawa, nagbabasa na po kami. Opo. Tuloy-tuloy po yan hanggang ngayon. Ako minsan. Oo. Sa akin, hindi ko na rin mabilang. Pero yun kasi ang bilin po ni Lord. Para tayo maging matatag, oo. Oo. Babasahin natin ang salita ng Diyos. Ang pagbasa ay ganito. Hindi po isang chapter o isang book babasahin mo na wala ka nang ginagawa sa bahay. Hindi mali po yun. Isang ano lang po. Yes. Isang page lang. Isang page lang or 20 minutes, bigyan mo lang ng oras, pagbasa ka, and then tandaan mo lang. Tuloy-tuloy. Genesis to Revelation. From Genesis up to Revelation po yan. Sunod-sunod yan. Systematic dapat pagbabasa. Para mas lalo mo ito. Hindi yung chap-chap ka. Alam Yes. mo, Ako ng ano, Ah. pumunta ko ng Ay, hindi po. Hindi ko na Oo, hindi po. Sa amin, yung nanonood po kami the Bible. Mm-mm. Tapos, ano po yun eh, every Genesis ang Revelation. Oo po. Napanood namin, tapos Oo. binabasa Systematic po namin. dapat ang pagbabasa. Kasi, paano mo maintindihan? Parang sulat po yan ng nanay natin. Tingnan mo, basahin mo ang sulat ng nanay mo noon, o text sa'yo, i-chap-chap mo, maintindihan mo ba? Di ba hindi? Para mo maintindihan, anong umpisa natin? Ang una, mahal kong anak. Di ba? Kailangan, dapat nga, alam mo pang address eh. Walang mahal. Kasi baka hindi sa iyo yun. Di ba? Oo. Kaya, basahin mo, umpisa, hanggang sa matapos. Para maintindihan mo ang kabuuang sinasabi ng magulang mo. Hindi ko na ito basahin kasi Ganon din po. Hindi mo naman Ganon din po katapusan. ang mga salita po ng Diyos. Lagot ka sa Oo. amin. Hindi po natin maintindihan pagka ano lang, dito lang tayo sa gitna, sunod sa dulo, hindi ho natin maintindihan po yun. Okay? Baka mamaya, nabasa mo dito sa una, Ganun nga ako. sa gitna, nabasa mo na si Moises ay dito patay na, tapos dito sa bagong tipan sa dulo buhay pa. Ano ba to? Eh paano nangyari to? 'Di ba? Malilito ka. Example naman po 'yan. No? Para makuha natin yung sinasabi po ng ating Panginoon. Okay? Basta tuloy-tuloy lang, no? Ang pagbabasa Sa Genesis mo na ako. ng mga salita ng Diyos. Pangalawa, pakikinig ng salita ng Diyos. No? Huwag natin ignore ang pakikinig kasi yun po ang gusto ng Panginoon. At ang pakikinig, kailangan meron kang teachable spirit. Meron kang espiritu maturuan. Kasi lahat naman tayo kailangan matuto. Tama po? No? Pride na lang yan ng mananampalataya pagka sinasabi, alam ko na yun. Pero hindi naman sila pamumuhay. Tama? Pag tinanong mo, hindi naman alam. Eh, pride po yun ang umiiral. Alam ko na Okay. yun. Ay, saan ka Oo. ngayon? Tan- tandaan po natin, pagka nabalot ng pride ang puso ng isang mananampalataya, hindi po yan ipunawa ni Lord. Kasi nabalot ng pride eh. Paano ipunawa ni Lord sa'yo? Nabalot ng pride. Pero kung ang puso mo mapagkubaba sa Lord, ay tuturo po ni Lord. Ipaunawa po ni Lord sa atin. Kaya mahalaga yung pakikinig at pagtupad ng mga salita ng ating Panginoon. Paano ka makatupad kung di ka nakikinig? No? Paano ka makikinig kung hindi mo naman pinapakinggan ang aral po ng ating Panginoon? Opo ka lang, ganun. Eh, no? Para kang Minsan natutulog pa. minsan nakapikit pa ng ganon. Diba? Salo-salo. Oo. Ginagawa yung sinihan, ang Kasi simbahan. malamig eh. Okay? Ay, malamig. Okay? So, panghuli po, mga kapatid. Basahin ni Sister Marilyn. Ako? Ah, Ako na- ba?
Okay, sige, ayun po. Revelation chapter 1 verse 3. Sige po. Revelation chapter 1, Verse 3. verse 3. Tingnan natin kung sino mapalad. Amen. Mapalad ang bumabasa at ang nangangakinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat Revelation ang 1:3. panahoy malapit na. Amen. Sino daw mapalad? Ang bumabasa Ang bumabasa. Ano pa? at At nakikinig ng mga salita ng hula. Tanda natin, ito po ang sulat ng Panginoon. Hirap naman tanong. Ito po yon ang mga salita ng hula. Nandito po yon, no? Ito po yung ang Biblia o salita ng Diyos. At tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sabi ni Lord, sa pagitan po ni John, sapagkat ang panahoy malapit na. So dito, kita ho natin, pagbabasa, pakikinig, at pagtupad ng salita ng Panginoon. No? Read the book, hear the book, and obey the book. Obey the book. Mahalaga po yan, mga kapatid. Kaya ho, gawin natin. No? Magtiis tayo, magtiyaga tayo sa atin pong Bigyan panahon. yes, gagawin para kay Lord. No, ang totoo niyan, tayo naman ang magbenepisyo niyan, hindi naman po si Lord. Okay? Sa ginagawa po natin. Lalago tayo, uusad tayo, May peace of mind. magkaroon tayo ng peace of mind, magkaroon tayo kapayapaan, makomfort tayo ni Lord, Amen. no? Magkaroon po ng mas mataas pa na pag-asa ang buhay po natin sa Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Tataas po ang ating kumpiyansa sa buhay po natin dito sa mundo. O, conclusion na po tayo. Ang pagtitiis ay patunay ng tunay na pananampalataya sa praktikal na buhay. Praktikal na buhay po ito yung ginagawa po natin. Ang kaligtasan dito ay hindi upang maging anak ng Diyos, kundi bilang anak ng Diyos, kailangan natin maligtas sa buhay na ito mula sa kapahamakan. Okay? Ang tunay na mananampalataya ay tatahakin ang landas ng pagtitiis dahil sa biyaya ng Diyos. Ang manatili hanggang wakas ay hindi naliligtas dahil sa pagtitiis, kundi ipinapakita ng kanyang pagtitiis ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang pananatili, naliligtas siya sa maraming kapahamakan sa buhay na ito. So malinaw po, kaya ang sabi po ng ating binasa kanina, ang magtiis o matili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Okay, question?